Nako, heto na po mga kaubayan, Senator Villar bumaliktad na. Nako, grabe na to. Matindi na. Nako, Camille Villar kumambyo na. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Ito po mga kaubayan ang post mula po sa Philippine Morning News. Ayan, talagang walang bahong di sisingaw mga kababayan. Ito po ang balita. Umano'y bagman ni Ombudsman Remulla na booking na fixer at taga-singil ng mga may kaso sa ombudsman. Biruin nyo yan mga kaubayan, may bagman rin pala itong si Remulla at taga-singil pa sa mga may kaso sa ombudsman. Bakit? Meron bang binabayaran mga kaubayan yung mga may kaso sa ombudsman? Nagtatanong lang po O ito po ay anong tawag dyan? Yung para mabilis, di ba? Fixer nga. May tawag dyan, may term dyan no? Pampadulas, ayan, pampadulas mga kaubayan sa may mga kaso. Yan, nako. Ito po ang mga kaubayan ang balita. Malapit kay Ombudsman Remulla, kay Ombudsman Remulla ang nahaharap sa mabigat na aligasyon matapos mapag-alamang nagsisilbi umanong bagman at fixer para sa mga individual na may nakabinbing kaso sa naturang tanggapan. Kinilala ang nasabing tauhan na si Alfredo Lao na kilala rin sa alias Ak. Ayon sa mga ulat, si Lao ang itinuturong number 1 fixer sa loob ng ahensya at siya ring tumatayong taga-singil sa mga opisyal na may kinaharap na reklamo sa ombudsman kapalit ng bor sa kanilang mga kaso. Aray ko po. The Office of the Ombudsman ang Office of the Ombudsman ay nagsisilbing independenteng watchdog o tagapagbantay ng pamahalaan sa Pilipinas. Pangunahing mandato nito ang mag-imbestiga at kasuhan ang mga tiwali, abusado at hindi tapat na mga kawani ng gobyerno. Pero ano po ang nangyayari ngayon sa ombudsman? Imbis na watchdog, wala na pong watchdog na lang mga kababayan. Aray ko po, Ombudsman Boying Remulla. Baka pagdating ng panahon, pag kayo na po pag Remulla na ang nakaupong presidente, kasi may plano sila, di ba? Pag Remulla na po ang presidente ng Pilipinas, for example lang, baka ang taong ito mga kaubayan ang maging padulasan. Ayan, padulasan na lang ang term natin. Padulasan ng mga tiwaling tao sa gobyerno mga kaubayan. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Vincent, parang alam ko na kung saan na naman patungo ang kwento. Political attack dog, we all know. Oo nga, hindi watchdog, kundi political attack dog. Parang sikler lang mga kabayan, di ba? Ang tanong, paano ang ombudsman mismo ang lumabag sa batas at abusado sino ang kakaso sa kanila? Dahil sila man ang watchdog o tagabantay ng batas sa pamahalaan, lalo na kung sila mismo ang dumidepensa sa mga katiwalian ng gobyerno, di ba? Wala nang matakbuhan ang taong bayan. Oo nga Supreme Court mga kababayan, pwede tayong tumakbo sa Supreme Court, kaso nga lang mga karibin natin, mostly ng mga kurakot, mga kurap dito talaga sa ombudsman kakasuhan ngayon. Kasi alam nila mga kababayan, na magiging malaya or magiging acquitted sila agad dyan kay Ombudsman Remulla. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? At least lumabas din ang katotohanan kung totoo man po itong post na ito. Pero, di ba? Hindi naman sila siguro magpo-post ng walang basihan mga kababayan. Bagman ni Remulla, si Lao. Lao po ang pangalan mga karabin natin. Okay?
Pero ito mga kababayan, bago po natin i-play yung video, ito pasadahan din po natin itong isa pang balita mga ka-review natin patungkol naman po kay Ante Clara. No, sabi kanina ni BP Sara, nakita ko no. Sabi niya, wag niyo na kasing pansinin si Claire mas lalong ang tawag dito, mas lalo siyang naiingganyo na magpakalat ng mga maling impormasyon yan di ba? Kapag lagi natin pinapansin. Well anyway, paano hindi natin mapapansin? Siya po ang PCO, mga kababayan, no? Siya po supposed to be ang tagapagsalita ng gobyerno, di ba? Hindi po siya sekretary ng mga anti-DDS, mga kababayan, kundi siya po ay sekretary ng ating gobyerno. Anyway, ito po ang sabi dito mga kababayan mula po sa Masang Pilipino. Ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit. Sabi po ito ni Claire, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli. Aray ko po. Ay nako, Claire, you know what? Mali ka na naman no? Siyempre trabaho yan ng trabaho ng presidente. Nasa mandato ba ng Vice Presidente na siya ang umattend dyan sa ASEAN Summit na yan? Kasi di ba mga world leaders, no? Mga presidente ng iba't ibang bansa po ang magtitipon-tipon dyan. Alangan naman si Vice Presidente ang magtrabaho dyan, no? Pero okay lang din kung gusto mong si Vice President po ang magtrabaho dyan. Alisin mo na. Sabi mo, boss, pwede ba? Mag-resign ka na para si Vice Presidente na lang ang umattend dyan sa ASEAN. Baka may makuha pa tayong investor or something na pwede nating pagkakitaan, di ba? Pakinabangan, no? Diyan sa ASEAN na yan. Diba? Kasi mga world leaders po ang mag-aano dyan no? Asian leaders, hindi pala world. Correct me mga karabin natin, okay? I stand to be corrected. Mga ASEAN leaders po, okay? Ang nandyan, mga kababayan. So, hindi po trabaho ni BP Sara ang umatin dyan, no? Trabaho po yan ni President Bongbong Marcos Jr. At ang masasabi ko lang, isa na gawin po ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang trabaho, no? Para mas may makuha pa tayong mga investors, no? Mga mag-i-invest dito sa Pilipinas, mga kababayan, para muli namang umusbong ang ating ekonomiya. Ayan, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, kung ikaw si Vice and your father is in jail in Netherlands, what will you do? Secretary, Yusik lang ito, hindi Secretary. Secretary Castro, please answer, Secretary. I want to hear, sabi po ni Arnim. Ayan. Sabi po dito ni Bobo Mides, in the absence of the President, the BP will take over the responsibility. When the President is around and kicking, BP is just a shadow. Correct. Yan po ang gusto kong iparating, mga kababayan. Sabi po yan ni Bobo Mides. Mabuti pa itong si Bobo. Naiintindihan kung ano po ang pagkakaiba ng Presidente at ng Vice Presidente. Pero itong si Castro, mga kababayan, walang naiintindihan. Basta makabira lang, basta makasira lang, basta makapagkomento lang sa Duterte, solve na ang araw ni Castro. Nagtataka lang ako, magkano kayang sinisweldo ni Castro? No? Maliban sa mga bonus, yan. Diba? May bonus yan, Pag siyempre, pag inaatake mong Duterte, may bonus ka. Yung mga hindi umaatake, meron yan pa kayang umaatake, mga kababayan, meron yan. No, magkano kaya ang sinisweldo ni Jose Claire Castro? Hindi ka ba nahihiya? Yan, nagtatanong tayo Jose Claire Castro, hindi ka po ba nahihiya? Hindi mo ginagawa yung trabaho mo ng maayos pero pinasweldo ka ng taong bayan. Diba? Sabihin na po natin, for example lang sabihin natin nasa 100,000 ang buwan ng sahod ni Castro. 100,000 po ang sinasahod pero wala pa. Kung hindi nagtatrabaho ng maayos, mga kababayan, papayag ba kayo niyan? Tayo po ang tagapagpasweldo sa mga hinayupak na mga tulad nila. Tapos hindi nagtatrabaho ng maayos. Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karabin natin? Just comment down below. At eto, mga kababayan, pasadahan po natin. Kalbilyar, bumaliktad, pasok. At meron pong natuklasan ang taong bayan na ito raw si Senator Camille
Okay? Villar. Oh, nakita siya na pumasok. Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, bago natin simulan ang ating vlog, no? Shout out muna dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV, no, na matagal na po na hindi ko po kayo na shout out, no. Sabi dito ni Teresita Arnaiz, ayan, good day po Donmar, always watching your vlog. Hello po ma'am, good day po sa inyo. Ito pa, Senator Alan Peter Cayetano ay minority. So, nag-create po ito ng haka-haka kasi po may usapan dyan sa loob sa Senado na papalitan na ang Senate President na si Tito Soto. Ang tanong dito, ano ba ang pinag-usapan ni Senator Camille Villar? Mas pinili na ba ni Camille Villar at Senator Alan Peter Cayetano? Ang tanong dito, mas pinili na ba ni Senator Camille Villar ang kanyang prinsipyo? Kasi kung matatandaan po ninyo, si Senator Camille Villar, correct me if I'm wrong, ha? Pero nanalo po si Senator Camille Villar dahil sa endorso ni VP Sara. Huwag na tayong magbulaan, ha? Kahit si Camille Villar ay sumasama sa campaign ni BBM. Pero binabatikos itong si Camille Villar nung sumama siya sa majority. Ngayon, biglang pumasok, nakita doon na namataan, na videohan itong si Camille na pumasok doon sa opisina ng Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano. So ano ang pinag-usapan nila? Okay? So sa tingin ko, mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react ako dyan, ha? May opinion ako dyan at ilalahad ko sa inyo yan, okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan na magre-react, like and share muna dito sa video natin, ha? Importante yan para ma-share ito sa taong bayan. At sa mga audience ko dito na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? Ito, unahin muna natin itong kay sinusunod na ni Camille Villar ang kanyang prinsipyo. Ito, yung balita, tingnan. Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado, Lunes, bilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Ayan yung video, ha, na binidyohan pumasok si Villar sa opisina ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Ayan, pumasok. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Makalipas ang 6 na minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan C. Villar. Ayan, tapos na silang nag-usap. Baka ang sinabi doon, ito na yung pagkakataon, ha? Ilalaglag na natin si Tito Soto. Kasi si Villar, miyembro daw na ito ng majority. Mukhang titiwalag na siya. Titiwalag. Kasi alam naman natin na ang mga Villar at si Camille Villar, itinaas ang kanyang kamay ni VP Sara noong 2022 campaign. 2025 campaign. Okay, kung maalala po ninyo. Okay, ngayon, mukhang bumabawi na si Villar. Binatikos to eh. Pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na Salo-salo? Di nga. Salo-salo? Talaga? hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, sinabi ng Minority Leader, dapat Baka may birthday, no? Birthday yata mga kababayan, nagsalo-salo, no? Kayo naman eh. may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay. Hindi dahil kulang kami. So when we set the meeting, parang kalahati lang nakapunta din may mga hearing sa iba. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So nag-deal together kasi nga Grabe yung gupit ni Senator Alan, no? Bad boy na bad boy yung gupit ni Senator Alan. Bagay na bagay Senator Alan, Yan. May pa ganun pa si Senator Alan, no? Bad boy na bad boy, di ba?
Galing. Tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we will have the meeting this week. Sa panig ni Senador Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng Minority Leader bago ang sesyon ng Senado. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyadong maraming problema. Kung sana, yung ako, I've said it time and again. Ayoko rin. But, since makaakyat siya, Bakit siya? Wala tayong magawa. Ibinunyag naman ni Senador Amy Marcos ang pagbabanta umano ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon OMB na niya. for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Eh, ano ba ito, nananakos? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Ay nako. So yan ha, Camille, ito lang yung ma-advise ng taong bayan sa'yo. Sundin mo ang prinsipyo. Huwag kasi gumagawa lang ng ginagawa mo kasi may utang na loob ka kay BP Sara. Hindi ganun. Prinsipyo. If sa tingin mo ay kung ano yung katotohanan, doon tayo. Yun lang ang ma-advise ko kay Camille Villar. Kung ano man ang pinag-usapan nyo sa So yan mga kabayan, bumaliktad na nga ba itong si Senator Camille Villar, mga karibyo natin, papunta sa Maynooria? Nako, kaabang-abang po ito mga kabayan kasi nakita rin po sa video mga kabayan correct me if I'm wrong pati si Ligarda no? Anyway, ano pang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.